Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers at itong lahat ng ito ay sinesend niya sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn. So, mga 6 na mga number series ito or hanapin ba yung missing number. Kapag mga ganito, pattern lang ang hanapin natin. By the way, kung kayo ay nanonood ngayon sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn, ang karugtong nito ay yung kabuuan ba, yung lahat ng ito ay mapapanood nyo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Kasi dito yung number 1 lang ang sagutan natin kapag nasa FB page kayo. Number 1, ano kaya ang pattern nito? So, paano nga ba gumaling or paano nga ba hanapin yung pattern? Paano yung mabilis na paghanap ng pattern nito? Practice lang ng practice. So, ano kayang pattern nito? Pwedeng paganyan? May pattern kaya? Kung meron kayong pattern na makikita niyan. So, ang nakikita kong pattern dito ay kung titingnan niyo yung mga numbers dyan, perfectly lahat ng yan ay mas square root natin. So, kung titingnan natin yung unang set din. So, dito tayo sa left upper. Si 7. 7 squared equals 49. Again, wait. 7 squared, that is 49. 4 squared, this is 16. 5 squared, this is 25. Therefore, 6 squared equals 36. So, nasaan yung 36? So, therefore, ito na yung sagot. Pattern. Number 2. So, idagdag lang din natin ito sa FB page. Ano naman kaya ang pattern nito? So, yung unang set, pangalawang set, ito naman yung hanapin natin. Ano kayang posibleng pattern na meron dito? So, yung 4 naging 11 kasi kung wala tayong makukuhang pattern na ganito, edi yung parihong left upper. So, yung left upper corner natin naging 11. Tingnan natin. Si 4, i-multiply natin ng 2, that is 8. 8 plus 3 equals, wait. 4 times 2, 8, plus 3 equals 11. Si 35, 35 times 2, that is 70, plus 3, 73. 14, okay? 14 times 2, that is 28, 28 plus 3 equals 31. So, therefore, ito na yung pattern times 2 plus 3. So, dito tayo sa 26. 26 times 2, this is 52. So, 52 plus 3 equals 55. So, therefore, ang sagot dito ay 55. Next, number 3. Ano ba ang pattern kaya dito? So, yung kanina na 1 and 2, kung ginaganyan natin ba? Mag-multiply, mag-minus kaya, mag-divide, may pattern ba? Wala ko nakikita ang pattern dyan. Kung dito naman, halimbawa, i-add ba natin yan, i-multiply, kung pareho ba yan, para makuha natin yung hinahanap dito, wala ding pattern. So, ano kayang posibleng pattern dito? How about kung i-add natin yan sila lahat? Kasi, ganito yan. Paano natin posible siyang mahulaan? Paano kaya yung pattern dito? Yung 7, umakyat siya sa 8. Yung 5, umakyat siya sa 6. Si 20, bumagsak siya sa 1. So, therefore, dapat less than sa 2. Sa choices, walang less than na 2 dyan. So, hindi yan yung pattern. Pwede nating i-add yung buong
yung nasa unang set. Kung i-add natin yan, yung total dito ay 26. So, hanapin natin na dapat yung total ay 26 din. Meron na tayong 20 plus 1 plus 2, that is 23. 26 minus 23 ang next nating hanapin, yung difference na 3. So therefore, dapat ito ay 3. At meron din naman yan sa choices. So malamang yan yung pattern. Yung total sa lahat ng mga numbers sa unang set, ganun din dapat sa pangalawang set. So paki-comment na lang kung meron kayong ibang pattern na nakikita dito sa number 3. Dapat pariho ha. Next, number 4. Ito naman yung pattern ang napapansin natin. Si 41 naging 44. Mag-add tayo ng 3 or yung difference ay 3. Si 36 naging 66. Ang obvious na difference ay 30. So bali, si 3 naging 30. Yung 72, para maging 78, mag-add tayo ng 6. Or paano pa kukunin yung difference? 78 minus 72, that is 6. So yung 6 na yan, gawin nating 60. Kasi nga, si 3 naging 30. So dapat si 6 ay maging 60. So, 62 plus 60, and this is 122. Si 122 ay meron din sa choices. Next, number 5. So, si number 5, hindi na siya grupo. So, isang set na siya. Tingnan natin. Yung 5, naging 20, tapos naging 100, bumaba ulit sa 3. So, malamang another set naman si 3. 5 para maging 20. Kung biglang taas, malamang it's either mag-multiply. Kung biglang taas, mag-multiply tayo. Paano makukuha kung ilan yung i-multiply natin? Bigger number, i-divide natin sa smaller number. 20 divided by 5, that is 4. So, malamang i-multiply natin ng 4 si 5 para maging 20. Yung 100 divided by 20, that is 5. So, malamang i-multiply natin ng 5 itong si 20 para maging 100. Yung nasa baba naman ganun din, times 4, at ito ay times 5. So, obvious yung pattern natin. Times 4, times 5, times 4, times 5. In other words, yung pinaka-pattern dito, kung ilan yung i-multiply natin sa taas, ganun din sa baba. So, kung si 3 ay naging 24, paano nga ba? 24 divided by 3, and that is 8. So, therefore, itong si 3 ay i-multiply natin ng 8 para maging 24. Kung 8 ang minumultiply natin dyan, sa 12 ay 8 din ang i-multiply natin. Now, 12 times 8, and this is 96. At merong 96 sa choices. So, yan na yung sagot. Next, number 6. So, ano na naman kayang pattern dito? So, ang hinahanap natin ay itong merong question mark. So, ano kayang pattern ang nakikita nyo sa number 6? Again, kapag mga math ba, mas magandang i-post nyo muna yung video bago nyo mapanood yung mismong sagot dito, or hulaan nyo muna yung pattern. Ano kayong pattern? Para ma-practice kayo paano manghula ng pattern. Kung napapansin nyo, lahat ng nasa taas dito, lahat yung nasa taas, bigger number kaysa nasa baba. Kunin natin ang difference. 8 minus 5, this is 3. 6 minus 3, this is 3. 9 minus 6, 3, 7 minus 4, 3. Pansin nyo? Yan yung pattern. Ang difference lahat ay 3. Now, yung merong question mark dito, yung nasa baba ay 7. Paano para maging 3? Yung difference natin, si 7, adan lang natin ng 3, and that is 10. So, therefore, 10 minus 3. Ito, 10 minus 3. 10 minus 7, and that is 3. So, therefore, pareho na sila ng mga difference. So, ang hanapin natin, ang sagot pala dito ay 10. So, ito na yung sagot.
Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Kapag mga ganito ba, pattern lang ang hanapin nyo. Thank you and God bless.